Nakausap ko na yung paniraray. Alas 12 daw ko darating yung van para ilipat yung si tatay. Anak, bakit? Bakit kaya ganun ang buhay dito sa mundo? Kung sino yung mga demonyo, yun ang hindi mamatay-matay. Kung sino yung mga mababait kagaya ng tatay mo. Ang bait-bait ng tatay mo. Pero kailangan mamatay pa siya ng ganito. Aling Laura, sumubukan muna kayo. Kanina ba po kayo hindi kumakain? Wala akong ganang kumain. Pagka ikaw ang katabi ko. Sige po. Iwan ko na lang po yung pagkain. Ang kapal din naman ng pagmumukha mo, no? Para magpakita ka pa uli dito. Magbalik ka pa sa buhay namin. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Huwag niyo naman ho sanang ibuhos sa akin yung galit niyo. Aksidente po yung nangyari. Wala naman pong may gusto nun. Aksidenteng hindi sana mangyayari kung hindi dahil sa kapalpakan mo. Kung hindi sana pumalaot si Sito para bumili ng bitamina mo, ng gamot mo, hindi sana mamamatay ang asawa ko. Wala na po akong magagawa kung sa akin niyo po isisisi lahat ng maling nangyayari sa pamilya niyo. Pero para po kay Junior at kay Mang Sito, tatanggapin ko po lahat ng bintang niyo. Kamusta sa billing? Ayaw daw po nila palabasin si tatay hanggat hindi pa nababayaran yung kalahati ng bill. May inabot sa akin na pera si Cheska. Magkano ba? 30,000 daw.